Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah sa araw na ito ay dadako tayo sa ating main topic about the balaga. Pero bago natin dakuhan ang balaga, nais kong i-remind ulit ang patungkol sa ating pag-aaral about fasaha ay kailangang kabisado natin yon. Sapagkat ang napag-aralan natin sa nakaraan ng fasaha ay magiging sakop ito ng balaga. So napag-aralan natin kung paano tayo maging eloquence, mahusay magsalita, ay kinakailangan yung fasahatul kalima ay hindi natin ito sisirahin by way of tanaparul huruf, dagaraba, and mukhalafatul qiyas. And also the fasahatul kalam, hindi natin sisirain ito sa paggawa ng tanaparul kalimat, also da'afu ta'lifi wa tarkibul lafzi, and also the atakid, either takidul lafzi or takidul ma'nawi. So ang lahat ng ito ay iiwasan natin para tayo maging eloquence sa pananalita. Okay? So ang lahat ng ito ay mga salita na kung saan ay maaaring ilapat. Pasahatul kalima, pasahatul kalam, pasahatul mutakallim, ito ay maaaring ilapat ang salita, pananalita o ng isang taong tagapagsalita sa sarili lamang natin. Apply ito sa ating sarili kung paano tayo magiging eloquent sa mga salita, sa pananalita, at bilang speaker o tagapagsalita. That is a pasaha. That is a pasaha. Hindi pa natin ikino-convey sa iba. And the balaga, ito yung tumutukoy sa talumpati, pananalita at tagapagsalita. So meaning, iko-convey mo naman sa ibang tao ang isang mensahe. No? Iko-convey mo sa ibang tao ang mensahe. So ibig sabihin sa madalit sabi, ang pasaha, ito ay talumpati na kung saan salita na may kahusayan sa pananalita sa aktual na mga nilalaman ng mismong mga salita. That is a pasaha. And the balaga, ito yung tumatalakay o pananalita na kung paano mo ihahatid sa ibang tao, isang tao, ang nilalaman ng paksa sa iba. That is a balaga. Iko-convey mo na yung mensahe. Okay? So that's why kailangan kabisado natin ng fasaha para pag nag-convey tayo ng message, alam natin kung anong dapat iwasan at alam natin kung ano ang dapat nating gagawin. So, dako tayo sa meaning ng balaga. In linguistic meaning, ang balaga ito ay attainment or reaching, yaong marating o narating. Okay? Also, intiha. So sa madaling sasabihin natin, al-balaga fil lugati, al-wusulu wal intiha. Meaning, al-wusulu yung narating, attain or reaching, and intiha, finishing, or sabihin natin to an end, sa dulo. Like for example, yukalu balaga, fulano muraduhu idha wasala ilay. Meaning ito'y sinasabi na si fulano ay narating niya ang kanyang layunin kung siya ay umabot dito. Also, wabalaga rakbul madinatu idha intaha ilayhi. Meaning, ang karaban ay umabot sa lungsod o umabot ng lungsod kung ito ay magtapos. So that's why balaga in linguistic, reaching and unto an end or finishing. But
mas kilala ang salitang balaga in linguistic, in reaching and attaining. Because there are so many ayat in Quran about the linguistic meaning of balaga. Like for example, in Quran, in chapter 65 verse 2, about the linguistic meaning of balaga, reaching, attain, marating. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida balagna ajalahunna. Faida balagna, at kung marating na nila, ajalahunna yung takdang panahon, meaning ida. Kapag dinibors mong babae, naghihintay siya ng 3 buwan na ida para maging ganap na, matapos na ang kanilang pagsasama. So 3 months. Okay? 3 regla. So meaning, faida balagna kapag narating na nila. Okay, pag narating nila, faida balagna ajalahunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Gusto niyo silang balikan kung wala pang 3 divorce sa magandang paraan o hiwalayin ng tuluyan. Also in chapters 37 verse 102, nang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magbibinitalyo na, dumating na sa tamang edad ito si Ismail alayhi salam, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma balaga ma'a usaya, at nang marating na niya ang pagbibinata o nasa wastong isip na si Ismail. Balaga means in Quran, in linguistic, this is a attainment or reaching, narating, naabot. So there is a ayah in Banal na Quran about linguistic meaning of balaga. Sa Arabic language, in literal meaning, literal, balaga refers to something good, beautiful. Something good, beautiful, nice, meaning mahusay kang magsalita, magaling kang magsalita. That is a literal. Meaning, kasi balaga, this is a also convey. To convey, iparating. Gaya na sabi natin kanina, balaga, i-convey mo ang mensahe sa iba. So in this situation, in literal meaning, mahusay ka, magaling kang mag-convey. To be balaga, kailangan magaling kang mag-convey, but may mga kondisyon. Pero yung nakaraan, mga pasaha, wag natin kalilimutan yan, sakop yan ng balaga. At may mga kondisyon pandarating, mga 7. Ito ay kailangan alam ng magko-convey ng message sa ibang tao para siya ay maging talagang ganap na balaga. Magaling siya mag-convey ng mga mensahe tulad ng mga propeta at mga sugo. So, one meaning of the balaga is to convey. No? Alhamdulillah. So, ito'y nangyayari. Wataka fil istilah. Nangyayari ang balaga in terminology, wasfan lil kalam wal mutakallim. Meaning, idinidescribe ito sa pamamagitan ng pagtatalumpati at ng mga nagsasalita. Idinideliver nila ito. Okay? That's a terminology. But as I have said, the meaning also of balaga is to convey. Like for example, in Quran, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in chapter 72, as far as I know, verse 23, illa balagan minallahi risalati. Okay? So meaning, illa balagan minallahi risalati, maliban na i-convey mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mensahe, risalatihi. So that's a meaning of balaga, to convey. Okay? So i-convey mo ito in terminology, by way of terminology, by way of pagtatalumpati, yung salita nilalabas mo, i-convey mo, at yung speaker, kung paano mo ito i-convey sa kanila. Speaker, the mutakallim, and the kalam. Okay. But, mayroon tayong 7 kondisyon o requirements. Kapag ipinaparating natin ang mensahe sa ibang tao, okay, 7 kondisyon, bukod dito sa pinag-aralan nating pasaha, ha?
Huwag niyong kalilimutan yun. Sakop ng balaga yun. So, meron pang 7 kondisyon kung paano actual na ipinararating ngayon sa tao ang mensahe. 7 kondisyon. The number 1 condition is tinatawag itong Al-Jalil. Okay? Al-Jalil. Meaning, i-convey mo ang message na ito na kung saan ay very beneficial meaning. Have a beneficial meaning. Okay? So, kapag ikinombe mo sa mga tao, ang mensahe kinakailangan ay ang kahulugan ay kapaki-pakinabang sa mga tao. Okay? Alhamdulillah. Like for example, sabihin natin in Quran, para maintindihan natin kung paano malaman yung kapaki-pakinabang na kahulugan. No, kailangan di-deliver mo sa tao yung naririnig nila, yung nakikinabang sila sa mga pinararating mo mensahe dahil sa mga kahulugan nito, kapaki-pakinabang sa kanila. In Quran, like for example, Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter, as far as I know, this is a verse, chapter 2, Al-Baqarah, and 183 verse, hindi ako nagkakamali. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So meaning, this is a very beneficial meaning, have a very beneficial meaning. Bakit? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ayuno kayo. Kapag kayo nag-ayuno, ito'y pinagutos na una din, makakamit nyo ang takot. Di ba? Mag-ayuno ka, makakamit mo yung takot. And we know, la'allakum muttaqun from itakayataki, ito ay highest words of fear kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ikaw ay magpapakabanal, magpapakatuwid. Takot ka sa parusa dyan sa mundo to, sa kabilang buhay, hindi ka magtatambal. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin mo ang obligasyon mo, iwasan mo lahat ng bawal. So, ito ang pinakabuod ng muttaqun. So, kapag nag-ayuno ka, makakamit mo yan. Hindi ba napakalaki ng kapakinabangan? Na kung saan ang mensaheng ipinaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na kapag nag-ayuno ay magiging banal siyang tao. Kaya makikita nyo kapag buwan ng Ramadan, kahit hindi nagsasala, pag buwan ng Ramadan, magsasala yan Because of magpapasting ang tao sa buwan ng Ramadan. Magpapasting siya. Siyempre, pag nagpapasting ka, kailangan nagsasala ka. At para matanggap yung fasting mo, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan magpakabuti ka. Iniiwasan mo yung masasamang gawain, lalo especially malalaking kasalanan. Dahil pag hindi mo iniwasan yan, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi malulugod sa yung pag-aayuno. Hindi niya tatanggapin yung pag-iwas mo sa pagkain, pag-inom, pagkikipagtalik sa sawa. Hindi niya tatanggapin yun. That's why yung mga Muslim, iniiwasan nila yung para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanilang mga ginagawang sakripisyo sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pag-aayuno. Can you imagine, hindi ka kakain, hindi ka iinom, tapos di man tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why pinipilit ng Muslim na magpakatuwid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ayuno kayo, kayo ay magiging matuwid na tao. So this is a very have a beneficial meaning. No? Meron siyang beneficial meaning. Also, like for example, in Quran, in chapter 14, verse 1, Kitabun anzalnahu ilayka, aklat, ipinadala namin o binaba namin sa iyo. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, upang ilabas mo ang tao mula sa madilim tungo sa liwanag. Biidni rabbihim, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. He sent the Quran para ang tao ay malabas sa dilim tungo sa liwanag. So here, ang madilim ay metaphoric. But kapag nag-metaphoric ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakagaan intindihin. Pag sinabing madilim, ilalabas sa madilim, ano ba yung madilim? Wala kang nakikita, meaning wala kang gabay. Hindi mo alam ang tama at mali talaga. Ilalabas ka sa liwanag, makikita mo na. Meaning may nakikita ka, nakikita mo yung tama at mali. That's it. Ganun lang kasimple, no? So, ang Quran, ito yung nagbibigay gabay sa tao. Kapag tinanggap niya ito, na siya'y nasa dating madilim, ilalabas siya sa liwanag. Dahil ito, ang Quran ay furqan, pamantayan sa tama at mali, at ituturo ang tamang gabay sa tao. That's why sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, also mayroon ditong beneficial meaning, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa inyo, this is chapter 2, verse 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. So sa buwan ng Ramadan, ibinaba. No? Unzila, Shahru Ramadan al-unzila. Shahru Ramadan alladhi unsila fihi al-Quran hudal linnas. So meaning ibinaba ito ng buo in sa Maud Dunya or Baitul Izzah, the first heaven.
This is a guide for the people. So meaning, malalaman ng tao ang tamang guide. Bakit? Biro mo, yung magbibigay sa'yo ng guide, yung maalam sa lahat ng bagay, yung naglikas sa lahat ng bagay, ang pinakamaalam sa lahat ng bagay. Diba? So that's why, no doubt na ito ay magiging guide ng tao. Malalaman niya talaga kung anong tama at mali. At ito'y maliwanag na patnubay o gabay sa tao. Wabayin natin minal huda. Wal furqan meaning this is a criterion of right and wrong. Right and wrong, malalaman mo ang tama at mali. So meaning ang Quran, nagmemensahe ito ng talagang merong napaka-beneficial na meaning ang Quran. So ang Quran, tinuturuan niya ang Muslim, kaya ang mga Muslim matatalino pag mag-deliver ng mga message sa mga tao, napakahusay magsalita niyan because of Quran. No, because of Quran, hindi mo namamalayan, hindi ka pa nag-aral ng balaga. Nagme-message ka ng Quran. Kaya pala tumatalab sa tao ito, itinuturo ng alasamantala kung paano ang tamang pagbigay ng message sa tao. Because of Quran, kapag nade-deliver mo, ito ay nakarating sa mga tao. Makikita mo, hindi mo pa nagpag-aaralan itong balaga, pero makikita mo ang mga tao pag nag-deliver ka, apektado ang kanilang mga puso sa katotohanan ng inaasal mo ay inuusal mo At sasabihin pa nila, ang galing magsalita niyan, napakahusay magsalita iba. Ngayon ko lang narinig ang kanya sinasabi. Paano kung pinag-aaralan mo itong balaga na ito? Di lalo kang magiging mahusay magsalita, magpaabot ng mensahe sa mga tao. At ito ang estilo ng mga propeta at sugo kung paano sila nagpapaabot ng mga mensahe sa tao because of this, itong pattern na ito. Okay? At nanggaling ang pattern na ito, of course, walang iba kundi sa banal na Quran. That's why ang Quran tinuturuan tayo kung paano talaga ang tamang pag-deliver ng mga mensahe sa mga tao. So ang unang gagawin natin, kailangan mayroon tayo o matuto tayo magbigay ng mga pahayag, talumpati sa mga tao na kung saan ito ang mga sinasabi natin ay nagbibigay ng mga kapakinabangang kahulugan para sa kanila. Okay? Alhamdulillah. Like for example, bigyan natin itong yung mga natural na salita natin para maunawaan natin lalo ito. Like for example, sabihin natin, vitamin which are beneficial in our health. So meaning ang vitamina ay malaki ang pakinabang sa ating kalusugan. Di ba? Yung salita ko, mayroon bang kapakipakinabang sa salita kong to? Ang kanya kahulugan ba ay kapakipakinabang? Yes. Yung sinabi ko, ang vitamina ay kapakipakinabang sa ating sarili. So kung ito ay kapakipakinabang sa ating sarili, meaning sa pamamagitan ng vitamina, by the will sa pala subhanahu wa ta'ala, napapanatili natin, napapa-improve natin ang ating kalusugan. That's why sabihin ng tao, ang galing. Sabi niya, maririnig niya, bili nga ako ng vitamin ko, maganda pala yung vitamin sa katawan. So that's it. Kinakailangan kapag nagsasalita ang isang Muslim o nagtatalumpati, isa man tao, dalawa, tatlo o marami, kailangan marunong siyang maghatid ng mensahe na ito ay magbibigay ng mga kahulugang mayroong mga kapakinabangan. Okay? That is say number 1. Number 2, na kailangan natin gawin kapag tayo ay naghahatid ng mensahe to become a balaga ay yung wadiha. The wadiha, ito ay maliwanag. Kapag ikaw ay nagsasalita, maliwanag kung ano ang gusto mong sabihin na ipararating mo sa kanila. Okay? Napakaliwanag ng iyong mensahe na ipararating mo sa kanila. Kung anong layunin, halimbawa, ng mensahe na nais mong iparating sa kanila ay maliwanag. Especially like for example, ang gusto mong anyayahan sila sa pananampalatayang Islam ay kailangan maliwanag kang magbigay ng mensahe, hindi magkakaroon ng kalituan o confuse. Sapagkat kapag ikaw ay kahit marinaw magsalita, ngunit nagbigay ng confuse, this is a equivalent na hindi maliwanag ang iyong mensahe. Okay? So, ganito yan para maintindihan natin. Like for example, nagbigay tayo ng mensahe sa mga Kristiyano na sa harapan natin. Okay? So, ngayon magbibigay ka ng mensahe sa mga Kristiyano na sinabi mo, okay, kahit na Muslim na bago, pwede ma-confuse dito, baka magkaroon ng doubt. Bago pa, wala pang alam, kapapasok lang sa Islam. Magda-doubt din siya dito kapag ganito sinabi mo, at itong mga Kristiyano, nagdadawa ka. Sabihin mo ngayon, kahit maliwanag yung salita mo, pero dahil may confuse, nagkakalito, lilitaw na hindi maliwanag ang mensahe mo. Okay? Sabihin natin,
Mga Kristiyano sa harapan mo, sasabihin mo ngayon, hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban kung kayo'y kahabagan ng Allah. O kayo'y kahabagan ng manlilika. Makakapasok lang kayo sa paraiso kung kayo ay kanyang kahahabagan. So dahil sa sinabi mong ito, iisipin nila, hindi naman pa kailangan mag-Muslim. Ba't kailangan pa natin mag-Muslim? Ang sabi nito, ay makuha mo lang ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala o tagapaglikha, ay makakapasok ka sa paraiso. Ngayon, kung kahit mag-Muslim ka, hindi mo rin makuha yung habag ng Allah, hindi ka rin papasok paraiso. Hindi na kailangan mag-Muslim. Kunin na lang natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang gagawa tayo ng mabuti hanggang sa tayo kalugdan niya. So nakita mo, yung sinabi mo ngayon, dahil ito ay hindi apply muna sa kanila, sinabi mo ang mensaheng yan, nagkaroon ngayon ng ibang sapantaha o ibang kahulugan doon sa sinabi mo. Hindi na kailangan nga naman mag-Muslim. Bakit? Kukunin lang yung habag ng samantala, kahit na Kristiyano sila, makakapasok ng paraiso. Hindi. Kasi yung mensahe mo hindi pa apply sa kanila. So, hindi maliwanag ngayon ang iyong mensahe. Kahit na maliwanag ang iyong sinabi. Tama naman. Pero ang mensahe mo, hindi ito malinaw, nagbigay ng kalituan at confuse. Even na sa bagong Muslim. Kapag bago siya, narinig niya sa iyo yan, sasabihin niya, nag-Muslim ako, akala ko makakapasok ako sa paraiso kung mag-Muslim ako. Yun pala, kailangan makuha mo muna ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ka makapasok sa paraiso. Paano kung hindi ko rin makuha ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kahit Muslim pala ako, hindi ako papasok. Nagka-confuse din siya. So ang tama, kailangan kahit maliwanag ang salita, maliwanag din ang pagdi-deliver mong mensahe, walang kalituan, walang confuse, walang duda. Ang tamang i-deliver sa kanila ay sabihin natin, pumasok kayo sa Islam, tanggapin nyo ang Islam, kayo ay magkakaroon ng pag-asa na umakbang patungo sa paraiso. Siyempre, di ba natin sasabihin yung papasok na agad sa paraiso? Pero talagang ito ang first step. Pumasok muna sa Islam. Then pagkatapos kunin natin yung ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag Muslim na tayo, doon na-apply yun eh. Unahin muna natin yung pumasok sila sa Islam. Kasi kung hindi rin sila papasok sa Islam, kahit anong gawin nilang mabuti para makuha ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila makukuha yun. Kaya ang damang deliver sa kanila, pumasok sila sa Islam. Dahil kung hindi sila papasok sa Islam, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya tatanggapin ng reliyong Islam, ay hindi siya makakapasok ng paraiso kahit anong gawin niyang makabutihan. Dahil nagbibigay siya ng malaking kasalanan ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mismo na ang kanilang sinasamba na si Isa alayhi salam ay sinabi niya sa panahon niya, na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, in Suratul Ma'idah, na sinabi ni Jesus alayhi salam noon, na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahumun nar. Sa isang aya, inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Ano sabi ni Isa alayhi salam? Katotohanan ng sino mang sumasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo siya sinasamba, pinagtatambalan mo siya, ipagbabawal sa kanya ang paraiso at magiging tahanan mo ay impyerno. Katotohanan ng aking Panginoon ay ang Allah at inyong Panginoon ay ang Allah. Sambahin niyo siya at ito ang matuwid na landas. So ito ang magandang mensahe na napakaliwanag sa kanila nang walang kaduda-duda na ang tao pala ay para magkaroon ng tamang kaligtasan ay yumakap muna sa Islam. Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala and then after that gagawa ng mabuting gawa. At pagka Muslim na sila, dito mo naman i-deliver sa mga Muslim o kayo'y mga Muslim na at tayo lamang ay may pag-asa sa rahim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Because of rahim ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang magpapapasok sa paraiso sa atin ang kanyang habag na Rahman. Rahman is for general, rahim is for only for the Muslim. So kailangan makuha natin ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa tayo ng maraming mabuti para tayo ay kahabagan, kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapadali ang pagpasok natin sa paraiso. So napakaliwanag ng mensahe natin kapag kaganito. Maliwanag na yung salita, maliwanag pa yung apply ng mensahe natin sa mga ibang tao. So ang pangalawang estilo na dapat natin gawin ay ang wadiha. Kapag tayo nagmensahe, maliwanag, naiintindihan, walang duda. Maliwanag ang iyong mga salita, ang iyong mga ginamit na words, ang iyong mga ginamit na talumpati, maliliwanag at maliwanag mong ikinumbing ito sa kanila. Na hindi sila nagkakaroon ng konting agam-agam, pagdududa o pagkakompis o pagkalito. Napakalinaw ng mensahe na naiparating mo sa kanila. Number 3 ay kailangan yung fasiha. Fasiha. Ang ibig sabihin ng fasiha, mga pahayag ay
sabihin nating naiintindihan. Lahat ay correct because ikaw ay eloquent. Mahusay kang magsalita. Dito papasok yung mga pinag-aralan natin sa pasaha. Hindi mo kokontrahin ang mga pinag-aralan mo dito. So papasok dito kapag nagbibigay ka ng statement sa mga tao, ang husay ng iyong mga ginagawang mga salita. Ikaw ay tinatawag na sasabihin ng tao, ang galing niyang magsalita, ang husay niya. Kapag siya nagsalita, yung ang mga salita niya talagang pag pinakinggan mo, ang gandang pakinggan, arrangement. So kailangan nating maging fasiha, like that, no? Pinag-aralan na natin nakaraan to. Number 4, sahiha. Pag sinabing sahiha, kapag nagme-mensahe ka, correct meaning, this is a sawa meaning, ligtas ka sa mga grammatical errors. Ligtas ka sa mga rulings ng Arabic grammar and also the sharp. Because kung ikaw ay nagpapahayag, kung ito ay mga Arabo, pagkatapos ang iyong mga ginagamit ay mga mistake na mga grammatical, gumagamit ka ng mga wrong rulings ng grammatical, merong grammatical error or sharp, hindi ka nila basta paniniwalakan dahil ikaw ay hindi mahusay magtalumpati, hindi mo sila maaakit dahil hindi ka magaling. Lumilitaw mas magaling pa silang magsalita sa iyo. That's why napakahalaga na tayo ay nagko-convey ng mga mensahe na kung saan ay ligtas tayo sa mga kamalian in grammatical errors or kaya naman yung mga rulings ng mga sharp, hindi natin ito sinisira. Number 5, ay ang tinatawag nilang lahapin nafsi atharun kallam. Meaning, ang pagpapahayag, kapag nagpapahayag ka, naaantig ang puso ng mga tao. Kasi masyado ma-beneficial yung mga kahulugang sinasabi mo. Kapani-paniwala, like yung Quran, talagang makukumbinsiya ang tao kapag Quran yan. And we know, kahit mga Quraysh at mga jin, sinasabi nila, ang Quran hindi kayang bigkasin o salitain ng tao maliban sa tagapaglikha. Kasi naiintindihan mo ito, bata ka man matanda, makukuha mo mensahe ng nasbantala, walang pinipili ito eh. Hindi namimili ito, maliwanag ang kanyang mensahe. Hindi ito mga mensaheng hindi mo naiintindihan na kung saan gagamit pa ng theology para maintindihan tao pero hindi pa rin naiintindihan because mga inventong salita. So ang Quran hindi, kapag ipinahayag mo yan, alhamdulillah, makikita mo ang pahayag na yan, gagalaw, iaantig ang mga puso ng mga nakikinig. So that's why, kapag tayo ay nagbibigay ng mensahe, to be balaga, magaling tayo mag-convey ng mga mensahe, kinakailangan ang tagapakinig kapag kaway nagsasalita, yung kanyang puso ay napapaantig mo. Ang Quran, kapag ito'y binigkas mo sa kanila, alam natin ang puso, may 3 uri ng puso. Pusong patay, pusong buhay, at pusong may sakit. Yung pusong may sakit, mga hipokrito. Yung pusong patay, yung mga hindi mananampalataya, walang gabay eh. Yung mga pusong buhay, yung mga Muslim. So, alam niyo ba, because of Quran, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, kapag narinig ito ng tao na mayroong pusong patay, ay sa pamamagitan nito, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, nagkakaroon sila ng pangunawa, nagkakaroon sila ng buhay. But because of pride ng mga tao, kahit ang puso ay nagkaroon ng buhay, tanggap niya ang sinabi mo, tanggap niya ang Islam ay tama, because of pride, ang tao ay kinukontra niya ang kanyang puso. So in this situation, yung puso niya, dahil kinontra niya, nagdurusa siya, hindi siya nakakaramdam na maganda sa kanyang buong pagkatao, buong katawan. Because kinontra niya ang gusto ng puso. Naunawahan niya yung sinabi ng isang Muslim na magaling magmensahe. Nagkaroon ng buhay ang puso, ngunit nagmalaki ang nafs o isang tao na tanggapin ito. So that's why, kapag tayo ay magbibigay ng mensahe tulad ng mga propeta at sugo, kapag sila'y nagpaabot ng mensahe, napapaantig nila ang mga puso ng tao because ginagamit nila ang salita ng dakilang tagapaglikha. In this situation, apektado ang mga puso ng tao kapag nagdi-deliver ka ng mga salita. Meaning, hindi ka nag-jokes. Hindi ka gagawa ng mga aksyon mo na kung saan ay hindi ka kapani-paniwala. Meron kasing kung maghatid tayo mensahe, tayo ay alam nilang masamang tao, paano mayahatid ang mensahe sa tao kung ang aksyon mo pa lamang ay kilala nilang masama ka o kaya nagbibisyo ka, pagtatawanan ka lang naman nila. So that's why,
Ang taong na mga naghahatid ng mga mensahe, talagang dapat may tamang hikma. Hindi tayo masamang tao, mariling tayo makitungo sa mga kapwa natin, at hindi tayo gumagawa ng mga bisyo o mga haram sa labas ng tao na nakikita nila, na kung saan kapag ikaw ay magsasalita, ay ibabato lamang nila sa iyo ang mga ginagawa. So mapapahiya ka pa kapag ganito. In this situation, imbis na akayin mo ang tao sa Islam, para mo pa silang binabakuran na kapag ikaw ay nagbigay ng mensahe, parang ang dating ay babakuran mo sila sa Islam para hindi makapasok sa Islam. So hindi tama ang ganong pagpapahatid ng mensahe. Alam natin, ang mga propeta at sugo ay pinadala bilang mga magagandang halimbawa na tularan natin, especially ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nasa sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang magandang halimbawa upang tularan natin kung paano siya nag-convey ng kanyang mensahe. Ganun ang gawin natin. Can you imagine? Sinasaktan na siya ng mga Quraysh by way ng kanilang mga tanga at mga limbs o katawan. Pero nakita mo magbigay ng mensahe ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito sinuklian ng kabastusan, paghiganti ng kamay, kundi sinuklian niya ito ng pagtitimpi at patuloy nagbigay ng mga salita, mga pahayag na kung saan ito ay mga puno ng kapaki-pakinabang. Kaya marami pa rin sa mga Quraysh, by the will sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa bandang huli ay yumakap ang mga taong ito. Almost at lahat sa labas ng Makkah, at until finally ang Arabian Peninsula ay nag-Muslim sila. Epektibo ang ginagawang aksyon at pananalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kailangan matuto tayong magparating ng mensahe, even na tayo nagle-lecture sa mga Muslim, nagsasagawa ka ng mga khutbah o ka ng dadawa, ay kailangan mahusay tayong magsalita upang mapaantig ang puso ng tao. At alam natin ang authentic na hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Quran na of course 100% authentic kapag ito'y na-deliver mo kahit sa kaninong tao. Ito ay tatalab at tatalab sa puso ng tao. Number 6, kapag tayo ay nagbibigay pahayag sa mga tao, ay kinakailangan yung sinasabing ma'amula amatil kalam lil mautin alladhi yuqalu fi. Meaning, yung pagbibigay mo ng speech sa mga tao ay appropriate ang pagkakaayos ng iyong mga salita. Appropriate. That's why, kahit na ang level ng mga tao kapag kaganito ay may mahina, alam natin may mahina, may matalino, may mga bobo, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, kapag ikaw ay marunong mag-arrange ng mga salita mo, appropriate ang mga setting ng mga salita mo, maiintindihan ka ng tao. Kahit na bata, ay maiintindihan ka. That's why ang pampito sinasabi, wal askasil ladina yukatabuna. So, ito yung mga taong pinaaabutan mo ng iyong mensahe. The people who are being addressed. So, meaning, kapag ikaw ay nag-a-address sa mga tao, pampito ito, ang salita mo ay maayos, nakasetting ang mga salita mo, appropriate. So, in this situation, kahit anong level ang mayroong tao, kahit pinakabobo, maiintindihan ka niya. So, sisikapin mong magbigay ng mensahe sa tao na naiintindihan ka. Hindi ka magbibigay ng mensahe na hindi ka naiintindihan. Like for example, sasabihin natin, yung tulad na ginagawa ng mga peking relihiyon, na ito yung mga taong nag-aaral kung paano mapaantig din ang puso ng tao. Pag-aaral sila paano makukuha yung kahinaan ng tao, maapektuhan ang puso ng tao kapag nagsasalita sila. Kahit na kasinungalingan iimbento, mapaantig lang ang puso ng tao para lamang makuha nila, na makumbi sila sumama sa kanilang mga peking relihiyon. So in this situation, ginagawa nila ito. Also, nangangaral sila ng mga salitang kung saan ang kanilang mga setting na salita ay hindi ayos. Can you imagine sasabihin mo, ang Diyos ay tatlo? Okay? So meaning, ang Diyos ay may tatlong bahagi, ang Ama, Anak, at Espiritu. In this situation, walang taong makakaintindi nito, mahirap intindihin. Ang kailangan gumamit silang theology para dayain ng tao, ipaliwanag ito, pero mahirap pa rin intindihin ito. Lalong hindi maiintindihan ito ng bata, na kahit na mayroon ng konting sapat na isip, alam niya na masasaktan siya, hindi niya pa rin maiintindihan yan. Pero kung sasabihin mo ang yung appropriate setting ng mga salita, ay sabihin mo, ang takilang tagapaglikha o ang Diyos o ang Allah, ang tagapaglikha ay iisa lamang.
Iisa, hindi dalawa, hindi tatlo, isa. So kapag tinawag mo ang bata, matanda, bobo, matalino, mag-aral, hindi mag-aral, mayaman, mahirap, tanungin mo sila, ilan yung isa? Isa is isa. Tanungin mo, ang isa ay naging tatlo o tatlo naging isa, paano maliliwanag? Hindi nila maiintindihan. That's why ang isang Muslim, kapag nagdi-deliver siya ng speech sa mga tao, ay kinakailangan ay maayos, appropriate ang mga setting ng kanyang mga salita. Hindi ka gagamit ng salitang pandaraya para lamang mawala sa tamang setting ang mga salita, gagamit ka ng panduloko, pandaraya para hindi ka maintindihan. Hindi. Kailangan malinaw ang mensahe at nasa tamang pagkaayos ang mga ipinaabot mo mensahe, makatotohanan at hindi ito kasinungalingan. So in this situation, ang lahat ng ito, kapag ito ay ginawa ng Muslim, ang ganitong pagbibigay ng mensahe sa tao, at kabilang na napag-aralan natin patungkol sa pasaha, you are qualified to be balaga. Ikaw ay napakagaling, napakahusay mong magbigay ng mensahe. In this situation, mayroon kang karapatan magsagawa ng lecture, mayroon kang karapatan magsagawa ng da'wa, mayroon kang karapatan magsagawa ng kutsba, mayroon kang karapatan magpalaganap ng mensahe because you are qualified to be balaga. Alhamdulillah. So that is mga kasama o mga requirements ng balaga para tayo ay maging magaling sa pagbibigay o paghahatid ng mensahe sa mga tao. Of course, ang pag-anyaya natin sa mga tao na yakapin nila ang pananampalatayang Islam, tanggapin nila ang samantala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mag-alay ng sala at gumawa ng mabubuting gawa. Alhamdulillah, i-deliver natin ito sa mga tao na kung saan umaantig ang kanilang puso, tumatalab sa kanilang puso until finally by the will of Allah subhanahu wa ta'ala ay gagabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala because of your message. Ay ginawa itong instrumento ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan ng Muslim kung paano tamang paghahatid ng mensahe tulad ng mga propeta sugo nang sa ganun ay ang puso nila ay mabuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So now, in this situation, mayroon ang balaga na mga division o uri. Sasabihin natin, aksamul ilmul balaga. Aksamul ilmul balaga meaning mayroon itong tatlong hati or tatlong division. Ang una ay yaong al-maani. Ilmul maani, ang pangalawa ilmul bayan, at ang pangatlo ay ilmul badi. Ilmul badi. Karamihan sa mga academics ay nagsisimula sila na ituro ang ilmul maani kaysa sa ilmul bayan. Okay? So inuuna nilang ituro ang ilmul maani kaysa sa ilmul bayan. Kasi ang reason ay naiisip nila na mas makabuluhan na unahin ang ilmul maani kaysa ilmul bayan. At ang ilmul maani, ito ay tumatalakay sa mga salitang pakahulugan at mga pangungusap. Salitang pakahulugan at mga pangungusap. Samantalang ang ilmul bayan, ito ay tumatalakay lamang sa salita. Okay? Sa words. So ilmul maani, in this situation, ikinukonsidera ito na mas komprehensibo ito kaysa sa ilmul bayan dahil ito ay nagbibigay ng higit na impormasyon ang ilmul maani. So that's why all of the scholars almost ay nagsisimula silang ipaliwanag ang ilmul maani kaysa sa ilmul bayan at uli na lamang ipaliliwanag ang ilmul badi. Okay? So now, okay. Now, ang ilmul maani, ito ay sub-science ng balaga, Arabic rhetoric, na kung saan ito ay nagpapakita kung paano ka gagawa ng pangungusap. Ilmul maani. Kung paano ka gagawa ng pangungusap na angkop akma sa isang kasalukuyang konteksto, sitwasyon, sirkumstansya o kalagayan at disposisyon ng madla na
kinakausap ng isa. Okay? Alhamdulillah. So, in terminology, ang terminong ito ay isang terminong naglalakad. Ang al-maani in terminology, ito ay isang terminong naglalakad ng mga kondisyon ng pagbigkas ng Arabe kung saan inilalapat ang kondisyon o sitwasyong kinakailangang makatagpo. Okay? Ito ang ilmul maani. So tandaan natin, ang ilmul maani, gaya ng sabi natin, ay bumubuo ito ng salita. Kung paano ang tamang salita para iparating sa mga tao. Ang ilmul maani, like in Quran, gumagamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng magkaibang words, magkaibang struktura, different word, different structure, but the same exactly the meaning. Hindi katulad ng pinag-aralan natin nakaraan. Anzala, nazala. The same meaning, pero pag pinagpalit mo, hindi akma dahil mayroon silang mga sariling gamit. Diba? So, pinag-aralan din natin yung mga takot. Hindi mo sila pwedeng pagpalit-palit. Kahit ang meaning ay takot, hindi pwede dahil may sarili silang mga pattern. But in ilmul maani, magkaiba nga ang words, kahit na verb ito, like for example, maalum ang isa, majhul ang isa, but the meaning is same. Meaning kahit magbaliktad o kahit pagpareho mo, wala namang masama. Pero ang mawawala yung pagpapahiwatig nga lamang. Mayroon lang pagpapahiwatig pero hindi mag-iiba yung kanyang meaning o sentence. So ito ang ilmul maani. Like for example in Quran, para maintindihan natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 72 verse 10, no? Sinabi ito ng mga jinn noon. Ito yung sinabi ng mga jinn noon na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 72 verse 10. Wa anna la nadri asyarun urida. Remember this, urida is majhul verb, urida. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada. Urida, arada. Urida majhul, arada ma'lum verb. But the meaning is same. So, am arada bihim rabbuhum rasyada. Ang ibig sabihin ng mga jinn dito, sa ating naintindihan wika, at hindi namin napag-uunawa o nalalaman kung ang kasamaan ang nais, arada, kung ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan ay kasamaan. Meaning, okay? O kung ang Panginoon, ang kanilang Panginoon ay nagnanais ng patnubay sa tuwid na landas sa kalupaan. Meaning, so dito, yung unang majhul, urida, we know kapag ginawa natin ang verb ma'lum into majhul, mawawala yung file. Mawawala yung file. Kaya ang translate na lamang dito ay at hindi namin nalalaman o napag-uunawa kung ang kasamaan ay nakalaan o ninanais sa kalupaan. Hindi yung sinabing o ninanais ni Allah o he or huwa. Walang ganun. So, bagamat ang translate ay pareho arada o rido, pagdating doon sa kabutihan, kung nagnanais ng patnubay, arada ang ginamit, meaning tinukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, he want. So, nakatukoy yung file. So in this situation, from the rulings of Maani, gumamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang salita, ma'lum, majhul, different word, okay, different word, ma'lum ang isa, majhul ang isa, they are verb, at different construction, different structure. Yung isa ginamit, urido, para sa, o urida para sa masama, ang arada para sa mabuti. So in this situation, bakit ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang urida na sinabi ng mga jinn dito at arada? Dahil ang kasamaan ay hindi naaangkop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakita mo doon sa majhul, urida, walang tinutukoy na kung gusto niya, no? Kung ang ninanais ay kasamaan sa kalupaan. Sapagkat ang gustong ipahiwatig dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong ang kasamaan ay hindi maaaring iugnay sa kanya. Pero paano kung inarada ko yun? Wala naman masama. Dahil alam naman natin, urida, kung ang kasamaan ay ninanais sa kalupaan, si Allah subhanahu wa ta'ala para tinutukoy doon. Natago nga lang because of majhul na wala yung file. But alam natin, si Allah subhanahu wa ta'ala pa rin yun. That's why kung nalagay mo ang arada, no problem. Because ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang gumagawa din ng mga lahat ng bagay na nilang dito, mabuti man masama. At walang mangyayaring masama, maliban sa pagintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Maasabatum min musibatin illa biidnillah. Walang mangyayari sa kalupaan ng masama maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tinanggal niya yon dahil para mas maganda ipahawati ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaaring iugnay ang masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat alam natin ang lahat ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, may masama mabuti. Pero kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya lahat ay mabuti. Sa atin lang yung nadarama natin, ito ay hindi maganda, masama sa atin. Pero kay Allah subhanahu wa ta'ala, actually, ang lahat ay mabuti. Wa ahsana kulla shay'in khalaqa, at nilikha ang lahat ng bagay sa mabuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kapag may nangyayaring masama sa atin, sakit, aksidente, namatayan, kung alam mo ang anong wisdom dito, anong gagawin mo, ang kapalit talaga nito ay magiging mabuti sa tao. Ang mga Muslim, kaya-kaya lang sagutin lahat yan. Kaya may hadith, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay inam ng isang mananampalataya. Kapag siya binigyan biyaya ng subhanahu wa ta'ala, mabuti, nagiging mapagpasalamat. At kapag siya binigyan ng mga pagsubok o kalamidad, siya ay nagiging mapagtimpi. So may mga sagot ang mga Muslim dito kahit na anong mangyari na sa tingin natin, pandaman natin ay masama, pag sinagot mo ito na may tamang hikma, may malalaman mo dito kung anong wisdom sa kabilang ito ay magiging mabuti sa isang Muslim. So in this situation, nagpapakita ang ilmul ma'ani na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumagawa sa Quran ng mga different word, different structure, pero ang kanyang meaning ay the same. But mayroon siyang gustong ipahiwatig. Another example na gustong ipahiwatig para maintindihan natin sa Quran, different structure. Okay? Different structure. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Actually, ang pronouns ay hindi iniwalay sa verb. Actually, this is a na'budu ka, nasta'inu ka. Meaning, sinasamba ka namin at inihingan ka namin ng tulong. But, iniwalay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kainuna niya sa verb. At alam natin ang pronoun na ito ay hindi maaring humiwalay dahil they are damir, muttasil, they are attached. So, hindi pwedeng humiwalay ng walang kadikit. Kaya binigyan niya ng iya. Binigyan niya ng iya para may makadikit lang yung pronoun. So, bakit inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyaka na'budu wa iyaka nasta'in? Pwede ko bang sabihin, na'budu ka na ista'inu ka? Yes, pareho lang ang meaning nun. Kaya lang, ang gusto lang ipahiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit inuna niya ang ka para bigyan mo lamang diin ang yung sinasamba mo siya o hiningin ng tulong, bigyan mo diin. Sapagkat ang translate ng nasta'inu ka o na'budu ka at nasta'inu ka, na'budu ka. Na'budu meaning sinasamba ka namin. Nasta'inu ka, hinihingan ka namin ng tulong. Pero kung uunahin mo yung ka, okay? Iyaka na'budu, meaning ikaw lang ang aming sinasamba. Wa iyaka nasta'in, at ikaw lang ang aming hinihingi ng tulong. Naka-emphasis, nakadiin. Ibang structure, but the same meaning. But ang pahiwatig ay gustong idiinan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin mong, ikaw lang ang aming sinasamba, ikaw lang ang aming hinihingi ng tulong. Kung kaysa sasabihin mong, sinasamba ka namin, at hinihigang ka namin ng tulong. So, mas mainam sabihin yung iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. So, that is a ilmul ma'ani. Another example, pag sinabi natin in Quran, like for example, mata sa'a, kailan na ang oras? Meaning yung paggunaw ng mundong ito. Kung sasabihin ko, ayan na yung mulkiyama. Parehas ba? Yes, different structure, but they are same in meaning. Ayana yung mulkiyama and matasaa, they are same kailan ang pagkagunaw ng mundo o araw ng paghuhukom, sabihin natin. So alhamdulillah, in this situation, lumilitaw na ang ilmul ma'ani sa Quran ay mayroong mga estilo na ginagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala na kahit gumagawa siya ng salitang different word, different structure, but exactly the same ang kanyang meaning. Alhamdulillah. So inshallah, tayo ay titigil dito. Dadako tayo sa susunod about the ilmul ma'ani na kung saan itong ilmul ma'ani na ito ay nagtataglay ito ng 8 area na ating itong pag-aaralin ang ilmul ma'ani. It comprised of 8 areas of study. So inshallah, we will stop here at ito ang dadakuhan natin patungkol sa ilmul ma'ani sa susunod inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah